3 buwang suspindido ang isang tanod sa Dagupan City dahil sa pananakit sa 2 menor de edad. Inakusahan niya ang dalawa na pagiging sangkot sa pagnanakaw. Ang nahuli kam na pananakit sa pagtutok ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Sa video na viral na ngayon sa social media, isang lalaki ang humampas sa balikat ng mga kinakausap niyang menor de edad. Ang isa, sinabunutan pa ng lalaki, natanod sa barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City. Ang 2 menor de edad, sangkot umano sa pagnanakaw. Ang mga magulang ng dalawa, hindi nila kinukonsinti ang ginawa ng mga anak. Pero, inirereklamo nila ang pananakit sa kanilang mga anak. Siyempre po ma'am, nasaktan po ako doon po sa ginawa. Kahit na po may kasalanan yung anak ko po, hindi po dapat yung ganyan po yung ginawa nila. Nasa barangay na po sila. Dapat ayusin na lang, kausapin. Okay lang kung takutin sa pananalita, huwag takutin doon sa pananakit. Kasi masakit po sa amin bilang magulang, ma'am. Ayon sa punong barangay, 3 buwang suspendido ang tanod. Sabi umano sa kanya ng tanod, nadala siya ng emosyon. The following day po, ma'am, doon ko siya na one-on-one and then inalam kung bakit na ganun ang ginawa niya. Sabi naman niya, nabiglarang talaga siya. Aminado naman siya na kasalanan po niya. Batay sa record ng barangay, ilang beses nang inireklamo ang 2 menor de edad dahil sa pagnanakaw. Gayunman, giit ng alkalde ng Dagupan, may tamang prosesong dapat sundin, lalo't mga menor de edad ang sangkot sa insidente. Humingi kami ng legal advice din po. I-coordinate din namin sa PNP and then sa DSWD and the LGU po kung ano yung pwedeng gawin na legal para sa mga bata na yan, lalo na po yung pagdidisiplina ng mga bata, ng mga magulang. Mula sa GMA Regional TV, CJ Torida, nakatutok 24 oras. Sa Miyerkules o sa July 15, matatapos ang gamutan kay Senator Rodante Marcoleta na ayon sa PNP General Hospital ay fit to travel na. Kasalukuyang nasa PNP General Hospital si Marcoleta kung saan tinatapos ang paggamot sa kanyang mild pneumonia. Pagkatapos nito ay pwede na siyang ilipat kung saan itatakda ng Sandigan Bayan. Kung matatandaan ay diniretso ang senador sa ospital matapos makaramdam umano ng pagsama ng pakiramdam kasunod ng pag-aresto sa kanya para sa kasong plunder. Sa ngayon, clinically stable at controlled na ang blood pressure ni Marcoleta ayon sa ospital. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong kalihim ng Department of Health si Dr. Jose S. Pujalte Jr. Inanunsyo yan ang palasyo kasunod ng pag-resign ni Ted Herbosa dahil sa kanyang kalusugan. Ayon sa palasyo, malawak ang karanasan ni Pujalte sa pagiging doktor, hospital administrator, guro at lingkod ng bayan. Dagdag nito, mahigit 3 dekada nang nagsusulong ng pampublikong kalusugan si Pujalte. Nagsilbing presidente si Pujalte ng Philippine Orthopedic Association at ng ASEAN Orthopedic Association. Siya rin ang founding president ng Philippine Shoulder Society at founding member ng Philippine Spine Society. Mga kapuso, malayo na ang bagyong Inday na lumabas na ng Philippine Area of Responsibility nitong weekend pero patuloy na uulanin ang ilang bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa Southwest Monsoon o Habagat. Ayon sa Pag-asa, nakaka-apekto yan sa malaking bahagi ng Luzon at posibleng magdala ng malakas pero hindi naman matagal na mga buhos ng ulan. Patuloy pong magdala ng payong dahil base sa datos ng Metro Weather. Bukas ng umaga posibleng ulanin na ang ilang bahagi ng Central Luzon. Madaragdagan yan pagsapit ng hapon. Posible ang malakas na ulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region sa Luzon, gayon din sa ilang bahagi ng Davao Region, Sorsogon at Northern Mindanao. Ilang araw na po ang pag-ulan kaya iba yung pag-iingat dahil bukod sa baha, mataas ang tsansa ng landslide. Sa Metro Manila, may tsansa rin ng mga pag-ulan sa hapon. Samantala, isa na namang bagyo ang inaasahang papasok sa PIR ngayong gabi o bukas ng umaga. Yan po ang Tropical Depression Haishem na tatawagin sa local name na bagyong Josie. Sa forecast track ng Pag-asa, posibleng lumakas at maging tropical storm ang bagyo. Gayunman, hindi ito inaasahang magtatagal sa loob ng PAR dahil posibleng lumabas din ito agad at humina ulit sa isang low pressure area.
Hindi rin ito nakikitang makakaapekto sa lagay ng panahon sa bansa. Patuloy pong tumutok sa updates. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Magtutos na ang mga character ni Kylie Padilla at Cheska Fausto sa GMA Prime series na Task Force Firewall. Dahil yan sa mabubunyag na isang secret affair. Kung paano nila pinaghandaan ang inaabangang tapatan, ichichika ni Athena Imperial. Intense at makapigil hininga ang fight scene na ito ni Galo ng Task Force Firewall. Laban kay Mark na nasa likod umano ng isabong scam. Pero ang tensyon na nararamdaman ng viewers ng GMA Prime, maingat at kalkuladong ginagawa behind the scene ng cast at crew. Pero mga kapuso, di lang ang pagtugis sa utak ng sindikato ang kaabang-abang, kundi ang mga sikretong malapit ng mabuking. Alex, parang awa mo na. Wag mo ako paglaruan, please. Seryoso ko, Isa. Hindi ko alam kung sino sa inyo ang nagsasabi ng totoo. Si Isa, played by Kylie Padilla, matutuklasan na ang affair ng kanyang asawa at ng team member sa Task Force Firewall na si Leila, played by Cheska Fausto. Paano kaya ang mangyayaring harapan? They're both agents, so hindi to sabunutan. Typically, di ba, pag mistress scenario and real wife scenario, catfight yan. Puro yung mga salita na binabato sa isa't isa, sabunutan. Pero dito, hand-to-hand combat. So dito mapapakita talaga, ganun pala ganun pala kung makipaglaban yung mga agents. Mabilis lang daw ang rehearsals para sa kanilang paghaharap. Pero ang taping para sa eksena, tumagal ng ilang oras. Yung rehearsal namin for this scene parang nasa 30 minutes lang eh. Pag tinuro na namin on the day pag tinuro na nila sa amin on the day ng taping, medyo choreo na lang. We shot it in the morning, so around 10 a.m. And then natapos namin yun hapon na. Paano na kaya ang Team Firewall kung magkaaway ang dalawang lady agents? Dahil si Leila yung attorney and of course, siya yung weapon expert. So if you just think of that, syempre mababali talaga yung grupo. Abangan ninyo kung mawawala ba talaga siya sa firewall o hindi. Yun din ang gusto ko ma-observe ng mga tao na behind all the drama, in the end, magka-teammate pa rin si Isa and Leila. And yung si Y. Athena Imperial, updated sa Showbiz Happenings! Inirekomenda ng National Bureau of Investigation o NBI na sampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in 2 counts of homicide si dating Ateneo head coach Tab Baldwin. Inirekomenda yan ng NBI sa Department of Justice o DOJ kaugnay ng pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili. Pinasasampahan din ng reklamo ang 6 na assistant coach at isang physical therapist ng Ateneo men's basketball team. Inirekomenda rin sampahan naman ng reklamong simple negligence resulting in homicide ang athletic director ng Ateneo at ang magkapatid na may-ari at co-manager ng resort sa Dipocalao, Aurora. Nauna na ring naghain ng rekomendasyon ang PNP-CIDG noong July 1 para sa reklamong homicide at reckless imprudence resulting in homicide at reklamong paglabag sa Anti-Hazing Act laban kay Baldwin at iba pang coaching staff. Parehong susuriin ito ng DOJ para malaman kung may sapat na ebidensya at kung anong kaso ang dapat na ihain. Hinihingan pa namin ng pahayag ang mga pinasasampahan ng reklamo. Mga kapuso, 3 ang nasawi sa isang bayan sa Davao Occidental dahil sa bahang dulot ng habagat at bagyong Inday. May mga landslide at buhawi naman sa ibang lugar. Nakatutok si June Veneracion. Napasigaw na lang sa takot ang isang ito sa biglang pananalasa ng isang buhawi sa Nabasaklan. Halos walang maaninag dahil sa lakas ng hangin at ulang dala ng habagat at bagyong Inday. Nagliparan ang mga yero. Wala naman naiulat na nasaktan. Lakas no! Patay! May buhawi ring nanalasa sa Santa Cruz Occidental, Mindoro na halos magpatumba sa mga puno ng nyog.
Halos liparin din ito ang mga bintana at bubong ng isang bahay, habang tuluyang nawasak ang iba pa. Nagpabuwal din ito ng mga puno sa loob ng 5 minuto lang na pananalasa. Sa Santa Ilocos Sur naman, nawasak ang bahagi ng seawall sa National Highway. Kasunod yan ng masungit na panahon. Sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, 3 ang kumpirmadong nasawi. Na-recover ang kanilang mga bangkay matapos maanod ng baha. 6 pa ang nawawala at patuloy na pinaghahanap. Nagkaroon din ng landslide sa Salama, Banisilan, Cotabato, bunsod ng malalakas na pag-ulan. Hindi madaanan ang mga kalsada. Patuloy ang assessment, monitoring at response operations upang matiyak ang kaligtasan ng mga apektadong residente at mapabilis agad mabuksan ang mga daan. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.